Okay, let's continue. Let's have more example. So example number 4. So what if we have 2 over t minus 3t over 2 is equal to 7. So kung mapapansin nyo, hindi lang x yung pwede natin gawing variable. So we can have t pa rin. Or any letter, or basta, it represent a variable. So first, what is LCM? Ang LCM po natin dito ay dapat may t at dapat may 2 or equal din sa 2t. So we have 2t times 2 over t minus 3t over 2 is equal to 7. Then 2t dito. Then multiply natin. So magkakaroon tayo ng 2t times t over 2 over t minus 2t times 3t over 2 is equal to 7 times 2t. So as you can see from this, ano mangyayari? Makakancel yung t. So 2 times 2 is 4. Dito naman, isama natin yung negative, no? Negative 2t, makakancel yung 2. So negative t times 3t. So meron tayo negative 3t squared. Then equal siya kay 7 times 2t, equal din siya sa 14t. Okay? So we can have an equation na equal kay negative 3t squared minus 14t plus 4 is equal to 0. So some or others, they interchange. So pwedeng dito natin gagawin yan. So ang nangyayari, ginagawa nila, 0 is equal to 3t squared plus 14t minus 4. So, sir, ano pinagkaiba po niyan? Sa tingin nyo, ano kaya pinagkaiba niya? So, kung mapapansin nyo, yung sa color red natin, ano nangyari? Yung kanyang 0 nakalagay saan? Nasa left side. Ito naman nasa baba, ano nangyari? Yung 0 niya naman ay nasa left side. Oh, di ba? Parang tama ba? Yung red nasa right side, yung left yung blue nasa left side. Okay? So, from this, ano kaya dapat natin gamitin? Sa tingin nyo? So, any of them can be used. Ano lang nangyari? Equal pa rin naman yan eh. No, wala namang mababago. So, possible, meron ang dahilan yan, orientation ng graph niyan, mabago. Pero, same pa rin na makukuha ng value ng x. Saka kung sa graph yan, parang pareho lang naman din downwards. Kasi negative pa rin siya pareho. Pero later on, we will discuss it. Okay? So, we will just compute the value of x. So, sir, ano ang mas tama? Kahit ano po dyan, tanggapin natin. So, let's have the value of x. So, ano magiging value ng x natin dito? So gamitin natin yung x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Gamit tayo neto. So, ang a natin ay negative 3. Ang b natin ay negative 14. Ay, mas maganda siguro pag positive siya. 3, b is 14, and c is negative 4. Okay, so mangyayari, x is equal to negative 14 plus minus 14 squared minus 4 times 3 times negative 4 over
3, 2 times 3. So, x equal to negative 14 plus minus 14 squared. Ano katambos niya? So, 14 times 14. So, equal po siya kay 196. Dito, nangyari, 4 times 3 is 12 times 4 pa, 48. So, plus 48 ang nangyari. Kasi positive, negative times negative will be positive. And sa baba, 2 times 3 is equal na sa 6. So, magiging sagot natin ngayon, 196 plus 48 ay equal saan? Sa 244. Pero ngayon, isip tayo ng may divisible ba sa kanila? Isipin na, siguro 6. Try natin yung 6. Ay, ang goal natin, 36. Matanggal yung babae. So, 244 divided by 36. Anong sagot? Ay, hindi possible. Ano pa kaya? 4? 244 divided by 4. 244 divided by 4 is equal to 61. So, pero di natin i-factor na 4 times 61 para magiging square root of 4 ay saan katumbas? Positive, negative 2 to square root of 61 over 6. And we can do lowest term. Bakit? Divisible pareho kay 2 eh. So, magiging negative 7, ito 3, ito makakancel na. So, kung i-divide natin sila kay lahat, kay 2. So, magiging sagot natin ngayon, meron tayong negative 7 plus square root of 61 over 3. Meron din tayong negative 7 minus square root of 61 over 3. Okay? Okay. Next. So, number 5. Gamit naman tayo ng mga binomial. Ibig sabihin, dalawang terms. For example, we have 6 over s plus 5 plus s minus 5 over 2 ay equal kay 3. Okay? So, ano mangyari dito? Ang LCM niya dapat meron pareho to. So, we can have 2 times s plus 5. So, yan yung ita-times natin pareho. So, 6 s plus 5 then plus s minus 5 over 2 is equal to 3. Tapos 2 times s plus 5. And then multiply natin. So, 2 s plus 5 times 6 over s plus 5. Dinidistribute ko lang, no? Then, ito distribute natin dito. Wait lang. Ayan. So, magiging plus 2s plus 5 times s minus 5 over 2 equal ngayon kay 3 o 3 times 2s plus 5. Okay? So, gamit tayo ng red para makita natin mga ika-cancel. Yung s plus 5 maka-cancel na. So, 2 times 6 is 12. Dito maka-cancel yung 2. Ang natira sa atin dito ay plus s plus 5 then s minus 5. Mumultiply pa natin mamaya. Then ito, magiging 6 times s. So, 6s times mo pa siya sa 5 plus 30. 6 times 5 is 30. So, ito expand lang natin. So, magiging s squared. S times s is s squared. S times negative 5 is negative 5s. Plus positive 5s. Then, minus 25. So, na-cancel yung gitna. So, baba lang natin yung iba. Ayan. So, magiging standard equation natin ngayon. Meron na tayong s. So, kunin na natin yan. S squared minus 6s. Ito yan. Then, ang nangyari? Transpose natin to magiging 25 plus 12 minus 25 minus 30. So, meron tayong, na-close.
Sorry. Ayan. Balik tayo. So, magiging 55 to. Ay, palitan natin yung... So, ito magiging s squared minus 6s. So, 55... 12 minus 55 ay equal saan? Negative 43 is equal to 0. Okay? So, from this, ito na nakuha natin standard equation. Then, we will have to find the value of x. Ano kaya magiging value ng x? So, please try it first, then i-reveal natin yung answer. So, using our quadratic formula, we can find the value of x. So, let's use our quadratic formula. Let's use block. So, we have x is equal to negative positive x squared b squared minus 4ac divided by 2a. So, ang a natin ay 1, ang b natin ay negative 6, ang c natin ay negative 43. So, x is equal to negative times negative 6 plus minus square root of 36 na. Gawin na natin agad. Minus 4 times 1 times negative 43. So, magiging positive na to later on. Then, 2 times 1. So, magiging positive 6 plus minus 36. 4 times 43 first ay equal kay 172. So, itong part na to ay 172. So, naging positive na siya. Add natin yung 36. So, we have 208. Square root of 208 over 2. So, mag-isip ulit tayo ng factor niya. Isipin, siguro 4. Divisible siya kay 4 kasi 200 eh. 208 divided by 4 ay equal sa 52. Ayan, may 52 tayo dyan. At kung mapapansin nyo, we can divide pa yan. Diba? 52. Anong factor ng 52? 52 of 52 divided by 13 is still a 4. Diba? Divide mo pa rin yan kay 4. We have 13. So we have 4 times 4 times 13. Okay? So, let's have this. So, magiging 6 plus minus square root of 4 times 4 times 13. Okay? So, over 2. So, kung isi-simplify natin, magiging sagot natin dyan. 6 divided by 2 is 3. Plus minus, may iwan tayo ng, so may isang 2 times 2 square root of 13. Divided by 2 ulit, na-cancel na nga ito dito. Ito 6 na kaya naging 3. So, magiging sagot natin ay 3 plus minus of 2 square root of 13. Okay? Sa part na to, bakit ko inisa-isa, no? In-square root ko to, ito yun. In-square root ko to, ito yun. Na-cancel yung 2, kaya may inisa pang 2 na natira. Okay? So, hopefully, for these examples, naintindihan nyo naman siya. So, that's all for today. Goodbye.